Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 17, 2024. So Wednesday, di ba? So medyo nag-bounce na rin yung market natin. Napagod na rin siya sa kakadrop po. So nagkaroon tayo yung tinatawag natin na technical bounce. Technical pa lang naman siya, hindi pa siya reversal kasi nakita nyo naman, meron pa rin siyang net foreign sale, di ba? 521.52 million yung ating net foreign sale. So hindi pa final na nagre-reverse yung market. Pero very good, meron na siyang kandila na medyo lumalaban siya. So siguro medyo naubos na yung yung foreigners natin sa kanya kasi ilang bilyon yung lumabas from the past 2 weeks na trading na rin. Kasi nagkaroon ng, yun nga po, yung mga hindi pa nakakaalam, yung scare doon sa unang-una inflation. So mataas yung inflation ng US. So hindi mo na magbabawas na interest rates yung ating federal government sa US. Siyempre sa Pilipinas hindi rin, di ba? Kasi tumaas din ng konti yung interest. Tapos, pangalawa is yung scare doon sa gera sa bandang Iran at saka sa Israel naman. So, yun po yung second na dinamdam na market natin. So, siguro napagod na rin yung sell-off. Nagkaroon siya ng green day for today's trading natin. So, actually, umabot siya ng 1.4, 1.6% kanina. Pero nag-close tayo is medyo mahina, 0.7%. Nonetheless, okay na. So, meron tayong konting support dito sa 6,400 level. Pero yung mga winners natin, makita mo dito, hindi ganun kalalaki yung yung jump. Pero marami sa mga blue chips nag-reverse ng konti yung kanilang direction naman. Okay? So ito po yung mga trending stocks natin for today. Si Kep nandito pa rin. Actually, 'di ba, yung review ko sa kanya kahapon, nag-anticipate na tayo 200% kasi from the past 2 days 100% yung yung trading sa sa Kep natin. Tapos ngayon, nagulat ako, huminto siya, no? Nag 7%, 8% lang yata yung pinakamataas kanina. Kanina umaga, and then nag-close siya is positive pa rin naman, 2.8%. Marami yata hindi naniniwala dun sa 216% na ibibigay nitong si Kep natin, kaya medyo na siya, nag-subside ng konti yung buying natin. Pero tingnan natin bukas, kung hindi naman siya mag-negative below dito sa closing natin, then potential meron pa rin siya rally. So may consolidation area siya for today, di ba? So 2.8% up lang siya, and then meron siyang 68.17K net foreign sale dito sa market natin. And then SPNEC, so ilang araw na rin siyang nagti-trending kasi nga mababa yung price action niya. Pero kanina, nag-up siya 4.3%, and then meron siyang konting 20K na net foreign sale sa market. So ang medyo maganda na nakita natin kay SPNEC for today's trading natin is yung earnings. Lumabas na siya, di ba? So laki, 14, ilan ba yun? 14,000% yung nakita natin sa kanya. So mamaya silipin natin yan. ASEN, so isa to sa pinaka-drop na mga blue chips natin. So nag-bounce na rin siya ng 3.23%, pero net foreign sale pa rin siya, no? Negative 3.43 million. So ganun din itong si Ali natin, nag-drop pa rin pala siya. So drop pa rin siya, negative 0.92%. Pero yun nga, malakas pa rin net foreign sale, 138 million. Tapos si Apollo, so trending din pala to, negative 4%. Wala namang speculations kay Apollo, no? So parang price action lang to. Negative 4%. Tapos, and then lastly, itong si Plus, nag-bounce kapon to, di ba? Pero na-pullback ulit, negative 3.66%. So medyo naghanap din ng support itong si Plus natin. And net foreign sale pa rin siya. Meron siyang 27.17 million na net foreign sale dito sa market. Ayan. So hindi pa natin makita yung bottom kasi malakas pa rin po yung yung boss ng foreigners. Maganda siya tignan technically, pero very volatile pa yan kasi wala nga nagsusupport dito sa markets po natin. Okay? So pag-usapan natin. Silipin natin yung iba na gumalaw for today's trading. Ayan. So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel po natin. As usual, paki-double check na lang po. Yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason natin para mag-buy, mag-hold, mag-sell ng ating mga stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin man. And then follow mo po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So bad times, good times. Meron naman tayong review. Grabe sa init sa Pilipinas ngayon pala, no? Summer na summer, especially sa bandang north. So sobrang init kumpara sa bandang south.
Ayan, so subscribe ka lang po dito para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So gagawin tayo ng makasama natin na traders sa market. So dun sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. At least meron tayong 1K views. Ayan, so naano natin siya, na-maintain. Salamat po dun sa mga usual na viewers natin at nagla-like sa mga videos po natin. Okay, so check mo na lang yung daily uploaded videos, company reviews, profit or loss, yung mga basic indicators. So lahat, halos lahat, di ba, oversold. Building yung fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic PSC stock market study. So, ayan, so konting pasada lang dun sa, kasi wala akong review kay Abra Mining. So, gaya ng sabi ko po sa inyo kahapon, yung may di pa nakakaalam, candidate for delisting si Abra Mining. Yun yung sabi ni SEC natin kasi nga meron siyang ginawang anomaly doon sa trading daw ng kanyang mga shares last time. Kaya pala medyo nagkaroon siya ng volume last time. Nilaro yung volume niya. So walang paintulot yata yung mga ginawa nilang trading. So, medyo kulang din siguro sa disclosure. So for delisting na siya. Ang problema natin doon sa Abra Mining, sabi ko sa inyo, is yung ang pag-remedy doon sa mga, yung, di ba, halimbawa, meron ka ng bili, naka-hold pa rin hanggang ngayon, mag-seek ka daw ng legal advice, which is mismong hindi si SEC, kundi yung mga merong hawak na shares, which is parang hindi fair, di ba? So nag-invest tayo pero tayo pa rin din pala problema kapag nagka-problema yung companies natin. Anyway, double check niyo po yung reminders ng SEC. Baka magulat kayo biglang ma-delete si Abra Mining. Okay, and then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto para sa mga play to earn games. Facebook account para sa mga posts natin. Follow mo na lang po para update sa mga posts. Or dito sa Facebook page natin, Palaboy Traders. Modegipit yung mga articles natin dito sa local, dito sa US, and cryptos. Money earners, check mo po yung yung learnings natin dito kasi i-mix ko na to kay Bodegipit natin. So magiging doon na siya kasama na sa loob ng hindi ko rin maharap kasi yung paggawa ng articles. Medyo mabusisi talaga yung mga ginawa natin dito last time sa kanya. So meron pa rin tayong mga website pero sabi natin is nagpo-concentrate tayo doon sa mga articles, yung mga evergreen articles sabi nga nila. Okay, so ito po yung pinaka-summary ng index. Meron tayong nakita. So puntahan muna natin dito sa bandang baba sa Twitter natin. So malakas pa rin po yung sell, 521.52 million. Hopefully capitulation na yung yung nangyari sa kanya kasi ilang billion na lumabas in the past few days lang dito sa market. Nagkaroon ng scare. So pinaka kulelat pa rin is property. Si Ali, di ba? Drop pa rin siya. Negative 1.74%. Pero the rest, nagberde na siya. Panalo si finance. Panalo si finance kasi mataas yung interest rates, di ba? Okay, so hanggang kailan kaya yon na ganun yung situation natin dito sa market. Ayan. So ibang post natin, foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Mer Pizza, Aboites, LTGSM, CLI, DDMPR, Robinson, Biritz, Tel, Converge, at saka si dito. Foreign funds sold, East West, Security Bank, ACN, APF, Gen, medyo marami MWC, SEC, CNPF, DNL, IMI, ABA, DMC, JT Cap, GGS, Ali A-REITs, yung mga properties, Globe, at saka si SEB. Okay, Vistalan, okay naman yung earnings niya, 39%. Hanap na lang tayo ng mga good fundamental na stocks during this time kasi pa-bounce yung market. Ayala sa ACN, Rockefeller Foundation, issued CO2 savings. So ACN to close world's first coal to clean carbon credit transaction in 2025, 6,450. Laglag pa rin, syempre, laglag pa rin naman tayo, 6,400. Mrs. G reports net income 680 million, down siya ng 32%. Si Fruit, ito maganda earnings nito, di ba? Fruit Holding raises 200 million from its made private placement of corporate notes, ASN, nag-up siya ngayon. Rockefeller Foundation daw. So the SEC removes the minimum stockholder. Ayan, to maganda. May bawas sa stockbroker commission fee in move to lower costs for investors. Ayan. So hindi natin ramdam na retailers kasi maliit lang, sense lang sa atin to. Pero doon sa mga may transaction ng mga malalaki, di ba, mga foreigners natin, malaking tulong yan para ma-attract sila.
ACR maintains credit rating of PRS AA. So Asian markets fluctuated Wednesday kasi yung Federal Reserve, ang sabi naman, in the near future talaga, wala mo nang babawas ng interest rates kasi volatile pa. Especially may upcoming na ano, di ba? Tension sa Iran at saka sa Israel. Mrs. Yi, aggregate net income, so down siya ng 32.6%. SPNC, ayan, finally nag-bounce na rin po. SPNC reported a net income after gaining 100% ownership of Terra Solar Philippines at 14,000 yung earnings niya. Grabe naman. AGI, plus 21%. So okay din siya. Kailan yung price hindi okay. Abacor, so nag-drop na to, di ba? Bumalik nga sa average kasi. Abacor says income jumps 20% to 2.4 billion. Tingnan natin kung mag-bounce. Villar-led says profit climbs 39%, undervalued din. APX, ganda ng APX, oh. So, nag-ano na to, di ba? Nag-reverse na yung direction niya. PERC, minus 6%, BLL, plus 41%. Lumalabas yung mga earnings. CPG, plus 47%, and then fourth quarter is 282%. Pero kulilat pa rin yung price. AGI, plus 21%, and then year over year is, eto, mga undervalued to, 59%. Fruit, eto medyo drop siya, fourth quarter, minus 17%. Pero yung overall, the year niya is kumita naman siya ng 28%. Okay? MPTC unit offers to buy government stake in Cavitex. Double Dragon, so okay yung earnings, 29% sa fourth quarter. GSIS block in RCR at 8.2%. So marami nang binili si GSIS kay Robinson Commercial rate natin. So Double Dragon, okay din yung kanyang earnings. Ali, may share buyback. Sobrang drop na kasi yung price. May bounce kanina. Aba, so 20% increase nga sa income niya. Okay? So kanina umaga medyo maganda yung galawan. Then nag-close tayo is concentrated tayo sa rebound ng mga banks natin. Okay? So the rest, meron naman. Marami din naman nag-bounce sa mga blue chips. GMA7, net income decreased 3.16 billion. RCR, GSIS acquire 8.18%. Laki niyan. GMA Network reports a 42% decrease. Ayan. Abangan nyo lang po yung dividends. Upcoming yung dividends niya. So, sino pa? Share buyback, Costco, Ali, URC, Robinsons Retail. Okay, so ito lang panlaban ni Ali. Meron siyang share buyback na transaction po natin. So the Lopez family ABS-CBN is an urgent discussion its creditors. Ayan, mukhang delicate si ABS-CBN natin. So syempre, wag naman sana mag-default yung kaya mga loan kasi mati-trading halt na naman tayo dito. Pag nagkataon lang naman. So ngayon wala pa naman, nakipag-usap pa siya. Apex, so okay yan. Okay yung earnings ni Apex Mining. IMF raises growth forecast to 6.2%. And then 2025 is below, okay, sa 2 years natin, and then inflation below 4% naman. Okay? PSE urges, ito po, basahin nyo lang po yung mayroong AR, Abra Mining. Urges Abra Mining minority shareholders to seek counsel as delisting looms, especially kung medyo malaki po yung na-trade mo sa kanya kasi magdi-delist. So, hindi ko rin kabisado kung paano yung procedure niyan. So, kasi legal counsel na yung kailangan niya. Ayan. So, pwede naman kayo magtanong dito sa Philippine o i-search nyo dito sa Philippine Stock Exchange natin kung ano yung mga kailangan gawin or pwede may group yan. Most likely may group yan sa mga Facebook. Hanapin nyo lang po at check nyo kung ano yung pwede nyo gawin kung meron kayong Abra Mining. Kaya medyo takot din ako sa mga penny stocks mag-trade kasi ganito nga yung pwedeng mangyari sa kanila. So Vista Rate declares cash dividend of 0.0538 per common share. Powell says recent inflation point to need to keep rates. Ayan. So wala pang balak na bawasan yung interest rates. Okay? So BLL, okay na yan. ABS-CBN is falling. Sabi niya, Sky Cable natin. BREIT, Q4 dividends up. Ang laki, 34%. Laki ng ano niya, dividends. Ayan. Sino pa? Red Sea, kapon yan. US market, medyo nag-subside yung sell-off. Tapos ngayon, nakikita ko yung ano niya, parang verde naman yung galawan dito sa
US market natin. Okay? So guys kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets, patalastas ulit. As usual is double check mo na po yung ating Patreon channel. So kung gusto mo mag-support, open din naman po. So salamat po dun sa mga nagsusupport dito sa channel natin sa Patreon. Okay? So tingnan natin yung galaw ng TSE. Ayan, finally nakakita tayo ng magandang green candle. So medyo malakas kasi yung drop natin kahapon, 2%. So ngayon, medyo nag-bounce yung index ng 0.7%. Pero net foreign sell pa rin. Pero tingnan natin kasi sabi natin, historically, kapag malapit na tayo dito sa mga oversold condition, nagkakaroon tayo ng tinatawag na technical bounce. And then, unti-unti, nagre-reverse yung direction ng market natin. Pero ito kasi medyo malakas yung yung drop. So in-expect ko, meron din siyang, for the coming few days, meron din siyang maganda-ganda na bounce. Pero siguro, ang pinaka-epekto ng, ewan ko kung napansin nyo last time, ang pinaka-epekto ng recent na drop natin is yung gera, di ba? Potential na gera between Iran and Israel dito sa area natin na to. Ayan. So, suddenly, nagkaroon negative news kasi kaya medyo nag-broke yung resistance support natin. So, yan yung nakikita natin immediate resistance, 6,650. Ayan. So, technical bounce, sabi natin kasi nga wala namang karga. So, yung foreigners, nakalabas pa rin man. So, although marami na nag-bounce dito sa mga big caps natin, so, kaya lang medyo pangit pa rin yung mga indicators natin, di ba? So, ICT, sino pa pinakamalakas na bounce? Bangko. BDO at saka si BPI, more than 2%. Yung properties natin laglag pa rin, SMPH, another drop, minus 3%. So, bargain na sila. Metrobank, 2%. JT Cap, ito pala humila, 5.6%. Laki naman ang drop niya. Jollibee, 1.18 ng bounce. Si KEP, 2.8%. Sino pa? Aboitiz 2%, ASEAN 3%, Meralco 4%, Monde 0.78. Okay? So may nag-drop, Wilcon drop pa rin negative 2%. Pero mas marami yung yung verde sa mga big caps natin. Okay? So nakahinga na maluwag yung yung konti yung port natin. So winner natin dito sa mga winners si FNI, nag-bounce na rin si FNI. Hopefully yan yung bottom niya kasi medyo mababa pala yung earnings niya, negative 15%. Okay? So next na may si San Miguel Corporation, laki din Nag-upsurge din siya ng 6%. So maganda. Ani nag-recover 5%. Ano ba itsura ni Ani? Sa ilalim pa rin si Ani, no? Sino pa? Medic, Tugs 5%. So may mga bounce tayo. SPNEC yan, 4%. SSI, ito maganda trend ni SSI, no? Kahit pa paano. SCC, nag-upin pala si SCC, paborito natin sa dividend stocks. So maganda, 4%. CPG, 3%. Ano bang galaw ni CPG natin? Nag-recover din pala siya. ASEN, nag-recover, pero medyo laglag na tayo. Si Red Sea, 2.8. Ayan. So punta tayo sa losers. Sino ba pinakamalakas ng lose? SPM, isang trade lang yata to. Aslag, ayan. Ito may volume to Negative 1 million. Negative 6%. Ionics, another drop. 5%. Mukhang malalim. Naghuhukay si Ionics natin. JT Cap, naghuhukay din ba? Naghuhukay din. Minus 5%. PHA, minus 5%. Puro hukay yung nakikita natin. Apollo, so trending, 4%. Plus, nag-drop din. Mamaya, silipin na lang natin. GMA, so maganda lang siguro dito yung dividends by April 23 kasi 6% din siya. Ayan. Ano ba gusto mo? Dividends or maipit ng medyo matagal? Converge, minus 2.78. Nag-drop na rin siya. So, naging sideways na si Converge, MRC, minus 2%. Okay? So, yun po yung mga winners, losers, big caps, at saka yung mga blue chips na galawan naman natin. Okay? So, at least ngayon, medyo nakaluwag ng konti yung market natin, di ba? Although negative sentiment pa rin naman siya, pero at least maganda-ganda po yung kanyang bounce. Ayan. So, tingin tayo dito sa global market. Medyo mahina yung net ko. Okay, so Nasdaq futures, positive naman 0.2, Dow futures 0.4, and S&P 0.4%. So mukhang magbeberde dito sa US market. Mamaya, European markets is okay na. Nagbabounce na siya. And then, Asian markets is mixed pa rin tayo, no? Meron pa rin mapula at saka berde.
Pero parang mas marami yung berde, no? Mas malalaki yung bounce pala ng mga berde natin. Ayan. So 1.5, 2%, 2%. Yung mga drop is 0.4, 0.7, 0.33. Okay? So dito naman sa crypto, may bounce na rin siya. So berde na rin nakikita natin. Bitcoin, pero drop pa rin siya, no? Below 63K. 62.9K, Ethereum 3K, and then BNB is 540. Okay? So mix. Medyo mix din siya, pero mas marami yata ngayong gabi yung nagtitrending. Ayan. So medyo okay ng konti sa cryptos natin. Medyo nakaluwag ng konti, no? Yung mga risky assets natin. Okay? So pag-usapan natin yung ating trending stocks. So medyo bias yata yung review ko sa kanya kahapon kasi 200% yung nilagay ko. Kasi nga naman yung first 2 days, 100%. Kaya lang, medyo nag-pause na siya, no? 100, laki din, ha? Yung galaw natin kanina, 7%. Mga 8% lang pala kanina. Pero di ba ang dinodrawing ko kasi kahapon is yung 216% to. Yung kanya 216 na dividends. Kaya yung nilalagay ko resistance sa kanya last time, 22. Pero nagpause yung price action natin sa kanya. Lalagay ko lang yan, temporary guide lang natin. Not necessarily pupunta sa 22.36 kasi nakita mo naman, nag-expect tayo mas mataas pa ngayon. Baka another ceiling, sabi natin kahapon. Pero hindi na, nag-pause na yung price action natin sa kanya. So marami tayo nabasa sa Investang, sinasabi naman, baka ito na yung fair value ni Kep. Kaya nag-pause yan sa area na yan, yung kanyang price action. So sabi nila, walang naniniwala sa 216% na dividends. Pero nakalagay naman, dividend rate is 216%, di ba? So anyway, too early to say. Pero kung mag-hold yung natin, yung pinaka 100% natin dito sa 15.6, then goods pa, may chance pa na gumalaw ng konti yung price. Pero pag break tayo below 15.6, medyo mahina sikip natin. So marami nag-doubt sa ibibigay niya na dividends. Ba't nga kaya 200% ng dividends? Parang pinamimigay niya yung buong kita ng company niya. Kasi tingnan mo, ang total revenue maliit lang, 57.7 million. Pero ang laki ng income niya. Net income is 3.29 billion. So halos ipamigay niya lahat ng kita niya. Ayan. So ibibigay niya nakalagay dito So meron siyang dividends na parating. Okay? So anyway, regardless kung ano mangyari sa kanya, mamimigay siya ng 200% dividends. Ang pinaka-ex date, tandaan niyo na lang po, is April 26. So next Friday, no? Tama, next Friday. Yan, ano man lang po, i-anticipate mo na lang. Siyempre, kung nag-steady tayo sa 16.18, ang ano naman yan, implication niya is yung dividends natin sa kanya, after niyan, magre-readjust ng 200%. Kung saan siya mag-stop pa. So, pwede siyang mag-readjust dito sa, ano bang value nito? Sa area natin na to. 18, 18 yung nakikita natin dito. So, mali yata itong indicator ko sa kanya, saglit. Hanapin natin yung basic na price. Hindi ko makita yung basic price natin dito. Price range. So kasi magda-drop siya ng 200%, di ba? Okay. Negative pala yun. Bakit gano'n magne-negative yung price action natin pag 200% yung correction niya? Ayan. Meron sigurong calculation to, no? Kaya pala 16. 18 yung sinasabi ko, negative na pala yung chart ko sa kanya. Okay, so tingnan natin kung ano equivalent nito. Pero magre-readjust yung price natin. Halimbawa, 16 na lang siya. So ano yung 200% drop niya para maging equivalent niya? Yun yung pinaka-fair value niya after ng correction niya. So hindi ko na hindi ko na pagtuunan ng pansin yung ano magiging final price niya after ng 200% readjustment. So balikan natin sa discussion sa Investagrams. Kung hanggang dito na lang talaga yung kanyang price. So yun po i-anticipate nyo yung mga bibili sa kanya. Halimbawa, ito na yung price niya bago yung mangyari yung ex-date niya. So meron siyang 200% na adjustment naman. Nasa 4 pesos. Tama ba? Kasi 100% ng 4 is 8 and then another 100% ng 8 is 16. Di ba? So mga 4 pesos.
yung adjustment natin. Okay, so tingnan natin. Hindi pa naman final kasi yung price niya. Depende kung ano yung price niya dito sa bago magkaroon ng XD. Okay, so bantayan niyo po yun ha, yung sa mga may hawak na KEP and then gusto magkaroon ng dividends. Next, SPNEC. So finally, nagkaroon na siya ng rebound. Ang laki pala ng earning niya. Oh. So ang total revenue niya, 634 million, 35 million. Pero net income is 5.95 billion. Paano ba calculation nito? Ang laki naman ng net income niya, 14,000% to. Pero 4% lang yung ginalaw ng price niya, minus 20K. So tingnan natin bukas kung ma-digest na market kung nangyari sa kanya. So ito yung chart natin kahapon. And mukhang na-bottom naman siya dito sa 0.9. So bumalik tayo piso. So 1 peso pinaka technical resistance nitong si SPNEC. At least good vibes naman for today, 4.3%. And then meron tayong abangan natin yan kung anong equivalent niyan sa perception ng market for the coming few days. Kasi okay naman yung earnings niya, 14,000. Laki no? 14,000%. Okay? So next, ASEN. So finally, nagkaroon na rin siya ng bounce. Ang problema lang kasi dito sa mga stocks natin na to, malakas yung breakdown sa support level. So, okay, at least meron siyang temporary support na and then at pwede nating lagyan ng prediction yung kanya pinaka-final na initial na resistance. Ito ba yung drawing natin sa kanya kahapon? So, i-double check ulit natin. Mas mababa pa yung projection natin kahapon, no? O tama ba na dito na yung projection natin? Na-anticipate ko kasi may doji para madaling matrace yung pinaka-support. Pero parang ito yung gusto niyang direction. So maganda kung mag-bounce siya, balik siya ulit. Magre-retest siya ulit dito sa mataas na resistance. Pero overall picture is downtrend kasi si ASN natin. Okay? So earnings, negative 37% yung kanyang annual. So negative 3.43 million and then meron siyang 3.23% na gain. So nagkaroon na rin siya ng technical bounce. Next, Apollo. So marami yata may hawak ng Apollo natin. Nahirapan na siya. Ayan. So yung drawing natin kahapon is dito, di ba? Rather yung palitan natin to. Yung pinaka-resistance natin is MA100 pala. Kaya lang, mukhang walang follow-up yung volume natin sa kanya na nakita kahapon kasi 2 million na lang ulit eh. Ito, laki na ito. Volume, kaya lang lumabas din yata. Parang pinap siguro and then lumabas din siya. Kasi walang follow-up. Minus 4% yung kanyang resistance. Loss for today's trading. So resistance, 0.0120, 0.0088. Yan yung pinaka-range natin sa kanya. Ayan. Careful na lang po kasi i-liquid yung stocks natin. Ali. So si Ali, lumaban kanina pero nahirapan pa rin. Negative 0.92% and 138.93 million net foreign sell. Pero okay yung earnings niya, yung fundamental niya. Pero ayaw nga. So, naghanap pa rin siya ng support. Lagay natin dito sa 26.2. So, laki na rin na drop niya. Simula na mag-correct tayo is 27% na rin po yung drop nitong si Ali. Pero fundamental wise, okay naman. So, ito lang maganda sa mga blue chips natin later on is syempre, magbabounce din yung kanyang price action. Tanong lang is kailan, di ba? So, very bearish yung current sentiment niya. Pababa yung RSI at saka MACD formation pa rin natin. So, tingnan natin kung yan na yung bottom niya kasi lumaban na yung yung market natin. Wala pa rin naman kasi yung net foreign buy niya. And then lastly, C+, bumibigay pa rin yung price niya. Okay na sana kanina kasi medyo nauntog na. So, mukhang tapos na yung rally. Sumabay na rin siya sa pullback ng market natin. So, kung titignan natin, Fibonacci, nasa yung 0.618. Ayun, sakto. So, tingnan natin yung mga sumalo kanina. Kasi Fibonacci, ito yung pinakamagandang support level niya. Di ba? Sa mga gumagamit ng Fibo chart, 0.618. Ayan, tingnan natin kung yan na yung pinaka-bottom niya. Medyo malalim na kasi yung next eh. Babalik tayo dito sa 8.4 kapag wala pa rin siyang bounce dito sa 0.618. Yung earnings niya, nilabas na rin niya kahapon, 496% na price in yata. Ayan. So anyway, yung weakness naman niya is pares din sa majority ng stocks, yung buong market ang very weak. Okay siya fundamentally pero yung market ayaw. So negative 27.70 million net foreign sell and
3.66% loss for today. Medyo nauntog na siya eh. So, panibagong resistance, MA20. And then, wala pang support. Nag-aantay pa tayo ng support kay Plus. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. Kahit pa paano, medyo nabuhasan yung negative sentiment natin sa market. Hindi pa rin natin ma-anticipate yung reversal. May reversal sign, pero hindi, walang numbers na nagsusupport. So, kailangan natin to. Patayin natin to. So, ilang araw pa? 2 days pa. Hopefully, yung last 2 days natin for the week is bounce naman. Siyempre, ang dami ng sell. Nakalabas na yung iba eh. So, babalik yung yung iba. Especially kung makita siguro na net foreign buy yung closing natin. Pero technical wise, sabi nga natin, may bounce tayo sa oversold condition ni PSE. Kasi ano naman eh, ang reason naman kaya siya nag-drop interest rates last year is alam na natin yan. And then, yun lang yung uncertainty ng Iran is versus Israel naman. Okay? So, yun lang po muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa channel. Join ka lang guys sa group, Crypto Koto. So, follow mo na lang po dito sa Facebook account natin, Facebook page, yun din. Bodega Pig, ayan. Tapos Money Earners, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto ng guys sa Philippine Market Trading Investing. Sali lang po kayo sa Patreon channel natin. So, ingat po dyan sa Pilipinas. So, sobrang init. Nagpo 40 degrees yung temperature natin sabay sa BSC market. Yun lang po. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.